Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin ang nakakagulat nga na alliance ni Luffy at ni Blackbeard laban nga kay Imu-sama o sa world government. Dalawang mortal na magkaaway, dalawang pirata na may pangarap ng magkaibang direksyon at dalawang pangalan na nakaukit na sa kasaysayan ng dagat. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may posibilidad na magsanib puwersa sina Monkey D. Luffy at Marshall D. Teach aka Blackbeard? Isang imposibleng alyansa na magdudulot nga ng kaguluhan sa buong mundo ng One Piece. Bakit nga ba posible ang alliance ni Luffy at ni Blackbeard? Kung titingnan natin sa surface, imposibleng magkasundo ang dalawang ito. Si Luffy isang captain na sumusunod sa sariling moral compass at si Blackbeard naman isang pirata na handang lumabag sa kahit anong prinsipyo basta makuha ang gusto niya. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan ng One Piece, makikita natin na imposible lang ang isang bagay hanggang mapilitan ang dalawang mortal na magtulungan para mabuhay. First reason, common threat. Sa kasalukuyang estado ng mundo sa manga, tatlong malalaking puwersa ang namamayani. Una, world government, Imu-sama at ang Gorosei. Pangalawa, pirate Yonko system. At ang pangatlo, ang revolutionary army. Ngayon, sa final saga, malinaw na ang totoong ultimate villain ay hindi lang isang pirata, kundi mismong si Imu-sama at ang nakatagong kapangyarihan sa loob ng Merrydew. Kung sakaling dumating ang punto na parehong mahaharap sina Luffy at Blackbeard sa parehong banta, magiging mas praktikal para sa kanila na ipaglaban ang kanilang personal na laban at unahin muna ang mas malaking kalaban. Second reason, practical survival. Si Blackbeard ay kilala sa pagiging oportunista. Kung alam niyang makikinabang siya sa panandali ang pagsama kay Luffy, gagawin niya yon, lalo na kung kapalit nito ay dagdag proteksyon laban sa kaparehong kaaway. Si Luffy naman, kahit ayaw niya sa mga taong gaya ni Teach, ay may track record na makikipagtulungan kahit sa dating kaaway basta para sa kapakanan nga ng mas maraming tao. Halimbawa nito ay ang Impel Down kasama si Crocodile. Ikatlong rason, political leverage. Kung magsasama sila kahit panandalian lamang, maguguluhan ang ibang puwersa. Iisipin ng Marine at ng iba pang Yonko na nagkaroon ng super alliance. At baka mag-back off o magbago ang battle plans nila. Isang psychological warfare na parehong makikinabang sina Luffy at Blackbeard. Ikaapat na rason, opportunity for betrayal. Ironically, mas magiging willing si Blackbeard na pumasok sa alliance dahil alam niyang pwede niyang gamitin ito para magtaksil sa tamang oras. Pero ang hindi niya alam, ganoon din ang iniisip nga ni Luffy. Pero mas banayad na paraan. Magtitiwala siya hanggang sa matapos ang laban. Tapos saka nga niya babalikan si Teach. So pagdating sa foreshadowing mula sa manga, kung titignan natin ang kasaysayan ng storytelling ni Oda, hindi bago sa kanya ang konsepto ng dating mortal enemies na magiging temporary allies para sa malaking laban. At maraming foreshadowing na nagse-set up ng ganitong posibilidad para kina Luffy at Blackbeard. Una, Impel Down Arc, Chapter 525 to 549. Makikita natin dito na si Luffy kahit ayaw nga niya kay Crocodile at Buggy, napilitan nga siyang makipagsama para nga makalabas at maabot ang layunin niya. Parallel ito sa future situation kung saan si Luffy ay pwede ngang makipag-alyansa sa mas masahol pa kay Crocodile at ito nga ay si Blackbeard mismo. Kung iyon lang ang paraan para sa matalo ang mas malupit pang kaaway.
Pangalawa, Marineford War, Chapter 550 to 580. Noong nagkaroon ng all-out war sa Marineford, may ilang grupo nga ang nagkaroon nga ng unspoken alliance kahit hindi ito opisyal. Makikita natin na sa gitna ng kaguluhan, may mga sandaliang ang nagkanya-kanya ang mga pirata pero may iisang target, ang Marines. Posibleng maulit ito sa final saga nga kung saan parehong nasa iisang battlefield sina Luffy at Teach laban nga sa Gorosei o kay Imo. Pangatlo, foreshadowing sa cover stories. Sa ilang cover page ng One Piece, ipinapakita ni Oda ang mga unlikely partnership. Example nga dito, Buggy at Alvida, Biggie at Chiffon's Adventures. Ang ganitong storytelling style ay nagsisilbing maliit nga na hint na kahit sa main plot, makakakita tayo ng ganitong kakaibang pagsasanib puwersa. Pang-apat, dialogue hints mula kay Teach. May mga linya si Blackbeard sa manga kung saan malinaw na gusto nga niyang hayaan muna ang ibang tao na gawin ang dirty work tapos saka siya a-action. Kung matapat siya sa isang sitwasyon na si Luffy ang may hawak ng susi para talunin ang mas malaking kaaway, walang duda, papasok siya sa alliance kahit ayaw niya. Panglima, parallel sa real pirate history. Maraming historical pirates ang nagkaroon ng pansamantalang kasunduan kahit mortal enemies sila. Gaya ng mga kilalang Courtiers noong 1700s na nagkasundo laban sa isang mas malaking naval fleet. At alam natin na si Oda ay hilig ngang gumamit ng real history bilang inspirasyon. Kung pagsasamahin natin, malinaw ang alliance na ito ay hindi based sa pagkakaibigan kundi sa kagipitan at survival. At ang mga foreshadowing na ito ay matagal na ngang nakabaon sa kwentong naghihintay lang ng tamang oras para sumabog. Kung pag-uusapan naman ang psychology ng dalawa, ang mindset nga ni Luffy, hindi siya basta-basta makikipag-alyansa kung hindi kailangan. Pero kung may mas malaking banta na hindi nga niya kayang talunin mag-isa gaya nga ni Imo o ang ancient weapon, baka tanggapin niya ito bilang temporary truce. Pagdating naman sa mindset nga ni Blackbeard, opportunist. Alam niya kung kailan siya dapat umatras o makipagtulungan. Pwede niyang gamitin ang alliance na ito para lumapit sa tunay nga na treasure, ang One Piece, bago nga traidorin si Luffy sa huli. Ito ang dahilan kung bakit magiging napaka-explosive ng dynamics ng dalawang crew. So, dumako tayo dito sa posibleng senaryo ng alliance. Sa scenario A, sa gitna ng Holy Knight invasion, nasa gitna ng raid si Luffy laban sa mga Marines. Biglang susulpot itong si Blackbeard para nga sa sarili nga niyang misyon. Nalaman niyang pareho nga sila ng target. Magkakaroon ng silent agreement na hindi muna sila magpapatayan para lang nga masurvive ang laban. Pagdating naman sa scenario B, sa Final War, habang naglalaban nga ang Straw Hat at ang Blackbeard Pirates, biglang ang lalabas ang ancient weapon na kontrolado nga ni Imo. Forced retreat, kasunod ay ang temporary alliance para in-neutralize nga ang weapon. Pero paano naman kaya ang pagkasira ng alliance? Pag-usapan natin yan. Walang magtatagal na pagtutulungan dito. Kapag naalis na ang mas malaking banta, babalik na nga ang tunay na tunggalian ni Luffy versus Blackbeard. Posibleng magresulta ito sa isa sa pinaka-epic na 1v1 battle sa kasaysayan ng manga. Isang laban na walang ibang tatayo pagkatapos. Sa mundo ng One Piece, walang permanenteng kaalyado, walang permanenteng kaaway, kahit ang pinaka-imposibleng partnership ay pwede ngang mangyari. Kung kapalit nito ay kaligtasan ng mundo. Pero tandaan, sa huli, isa lang ang makakarating sa tuktok. At doon nga maghaharap muli sina Luffy at Blackbeard bilang mortal nga na magkaaway hanggang kamatayan. So yan nga guys, ang teorya nga patungkol sa pagsasanib puwersa nga ni Luffy at ni Blackbeard. At dahil dyan, dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!